alam mo yon yung pag naka-mask ka tapos naka-face shield, ang hirap huminga nun. Oo. Kaya ang ginagawa ng mga Pinoy na, ginagawa na lang headband, di ba? O kaya Headband. sinasabit doon sa likod. Pag nakita ko ng post, O binababa ako. binababa kasi ang hirap huminga eh. Para lang maobliga na magbilihan. Tapos, ganun. Kasi pag wala ka nun, hindi ka mapapasukin sa mall. Hindi ka mapapasukin sa department store. Oo. So, ganun yung mga pinagkakitaan. Pati yung ayuda. Pagbaba, talagang may toll gate. Pagkababa nung may komisyon nung pondo. Talagang lahat ng aspeto. Kumbaga ninegosyo na nila. Negosyo. Alam mo, nakakaano nga sin eh. Laging sinasabi sa akin ng mga taga-suporta niya to. Kaya umutang si Duterte ng 7.2 trillion pesos dahil nung pandemic. Dinadahilan nila yung utang. Unang-una, sino bang palpak doon sa pandemic? Di ba siya? Kasi nung binaban na dapat yung pagpasok ng galing sa China, hindi. Kasi yung China, kaibigan natin yan. Pinasok. Sino nagkalat? Di ba yung mga turistang Chinese na Tapos, anong ginawa niya? Na-mishandle niya yun. Sa buong mundo, yung Pilipinas ang may pinakang lagpak na ekonomiya ng panahon na yun. Kasi nga, hindi nila alam, puro pambubrusko lang yung ginagawa nila. Kaya ito ngayon, naobliga sila ngayon, utang ng utang, na pinagkakitaan pa. So, maraming nangyari noon. Pagpasok nung mga pogo, nung isabong, di ba? Kita mo yan. Ano pa ba? Yung mga infra na mga infrastructure, yung flood control, sa kanila yan. Kasi nung panahon nila, ang sabi nung mga Duterte supporter, sabi na pinagmamalaki nila na si Digong daw ang nag-ahon daw ng Pilipinas during the pandemic kasi daw nabigyan daw ang bawat isa ng ayuda. Tapos umutang daw ang Pilipinas ng pagkalaki-laki na umabot ng ganong kalaking pera kasi ginamit daw ng pandemic. Aba,